Bilang pasasalamat ko sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at walang sawang sumusubaybay sa atin pong mga kwento. Tuwing katapusan po ay pipili ako ng mga mananalo sa pamamagitan ng electronic draw sa comment section. Mamimigay po ako ng mga cash prizes at t-shirts. Kaya patuloy nyo lang po subaybayan ang ating mga kwento. Huwag po kalimutang mag-comment, paki-share na rin po at mag-iwan ng like. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Roy. Isa rin sa masugid niyong tagapakinig, Sir PP. Nais ko lang rin po sanang ibahagi itong kababalaghang nangyari po sa akin noon. Hindi ko po alam kung paniniwalaan niyo ang mga sasabihin ko, pero totoo po nangyari ang lahat ng ito. 23 anyos ako noong mga panahon ngayon, Sir PP. Kakahiwalay lang namin ng girlfriend ko. Mga 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nang magpasya siyang makipaghiwalay sa akin. Masakit para sa akin iyon dahil mahal na mahal ko talaga si Alma. Pero ayoko namang magmukha akong kaawa-awa. Kaya hindi ko na ipinagpilitan pa sa kanya ang aking sarili. Marami siyang ibinigay na dahilan sa akin noon, pero marami na ako naririnig mula sa mga kaibigan ko at mismo mga kakilala niya na may iba na ito. Minsan ay naisipan ko uling uminom para kahit papaano, kahit sandali ay makalimot ako. Kaya nagpasya ako na pumunta sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Melvin. Habang naglalakad ay may nakasalubong ako sa daan na isang babae. At kaagad na naagaw talaga yung aking atensyon. Dahil maganda ang tindig niya at takaw pansin din ang mahaba at maganda niyang buhok. Kaya hindi ko talaga naiwasang hindi mapatingin sa kanya. Hanggang sa magkatapatan na kami sa daan ay hindi ko pa rin talaga maialis ang pagkakatitig ko sa kanya. At mas lalo ko pang napatunayan na maganda pala talaga ito nang magkalapit na kami. Ang amo ng kanyang muka at ang pungay ng kanyang mga mata. At mas lalo pa akong humanga at nabigani sa kanya dahil sa matatamis niyang ngiti. Opo, Sir PP. Nakangiti siya sa akin noong mga sandaling iyon. Kaya pakiramdam ko ay para akong dinuduyan sa alapaap. Parang biglang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Pero paglagpas niya sa akin ay bigla na lang siyang nawala sa aking paningin. Dahil nalusot na pala yung paa ko sa malalim na bahagi na nasa gilid ng daanan. Nakakahiya. Dahil sa pagkakalusot ng isang paa ko sa butas na yon ay nadapa ako. Paglingon ko ay nakita ko siyang tumatakbo ng papalapit sa akin para tulungan ako. Inalalayan niya akong makatayo, kaya nagpasalamat naman ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay muli ako napatitig dahil hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Dahil sa ang ganda po talaga niya. Nagpakilala ako at sinabi sa kanya kung anong aking pangalan. Inabot naman niya yung kamay ko at sinabing siya raw ay si Mila. Medyo natawa pa nga siya dahil Milagros daw ang tunay niyang pangalan. Masyado raw makaluma kung kaya Mila na lang. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta na medyo akin namang ikinabigla yung ginawa niyang pagtatanong na yun sa akin. Sumagot ako at sinabing papunta sana sa kaibigan ko. At tinanong ko siya kung bakit naman niya naitanong. Sinabi niyang gusto niya sanang mamasyal pero wala siyang pwedeng makasama. At isa pa, hindi rin daw niya kabisado ang lugar. Ikinatuwa ko naman yung mga sinabi niyang iyon. At nagpresenta ako na kung maaari ay ako na lang sasama sa kanya.
At napansin ko na ikinatuwa rin niya yung ginawa kong pagpipresenta na yon. Una na naming pinuntahan yung madalas naming paliguan na magkakaibigan. Pero hindi para maligo. Doon ko siya unang dinala para mamalas niya yung kagandahan ng lugar. Habang naroon ay marami kaming mga napag-usapan at madali kami nagkahulihan ng loob. Nang malapit na lumubog ang araw ay medyo nalungkot ako dahil naisip ko na maghihiwalay na kami. At napansin rin pala niya yon. Kaya tinanong niya ako kung bakit para daw akong natahimik. Sinagot ko siya at ikinaila ko yung tunay kong nararamdaman. Sinabi kong wala naman. Pero hindi siya naniwala at naging makulit siya. Paulit-ulit niya akong tinanong kung bakit ako biglang naging tahimik at hindi talaga ako tinantanan hanggat hindi ko sinasabi sa kanya ang totoong dahilan. Kaya nung huli ay napilitan na rin akong umamin at sinabi kong nalulungkot ako dahil magkakaiwalay na kami. Bigla siyang natawa at sinabi sa akin na sino naman daw ang nagsabi sa akin na maghihiwalay na kami. Wala pa daw siyang bala at ayaw pa niya talagang umuwi. Dahil wala naman daw siyang gagawin sa kanila. Kung kaya natuwa naman ako. Tinanong ko si Mila kung siya ba'y umiinom. Sinabi naman niyang oo. Kung kaya nagkayayaan na kami. Bumili kami sa tindahan ng maiinom, pati na rin ng mapupulutan. Dinala ko siya sa kubo na tambayan naming magkakaibigan sa tuwing magkakayayaan kaming uminom. Ang saya naming dalawa. Pakiramdam ko ay para akong mas lalong nahuhulog sa kanya. Nalaman ko rin sa pag-uusap namin, nakaka-break lang din nila ng kanyang boyfriend. Kaya nga raw, mas pinili na lang niyang libangin ang sarili para makalimot. Dahil pakiramdam niya noong una ay para daw siyang mababaliw. Habang lumalalim yung gabi ay mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Noong una ay magkaharap lang kaming dalawa na nagiinuman. Pero sa paglipas ng mga oras ay palapit na kami ng palapit. Hanggang sa magkatabi na kami at magkahawak na ang aming mga kamay. Tinanong ko siya kung ayaw pa ba niyang umuwi. Ibinalik naman niya sa akin yung tanong. At nangingiting sinabi na gusto ko na raw ba siyang umuwi. Mabilis naman akong sumagot at sinabing syempre hindi. Yun naman pala sabi niya sa akin. At naramdaman kong masumigpit pa yung pagkakahawak niya sa aking kamay. Sinabi pa niya sa akin na wala daw siyang balak na umuwi. Hindi ko na lang po masyadong idedetalye ang lahat po ng nangyari sa amin. Pero kapwa na po kami nakalimot at nangyari ang hindi dapat. Isang bagay na ginagawa lamang at ang tanging may karapatan ay yung mag-asawa. Kinaumagahan pagkagising ko ay nagulat ako nang wala na po siya sa aking tabi. Nag-alala ako para kay Mila. Kung kaya nagmamadali na ako at akin siyang sinundan pero wala. Hindi ko na talaga siya naabutan pa. Pagdating ko ng bahay ay akin siyang tinext. Nakailang text na ako sa kanya ay wala pa rin akong natanggap na tugon. Kahit isang text ay wala akong natanggap mula kay Mila. Sinubukan ko rin siyang tawagan pero hindi ko siya makontak. Ang sumunod na araw ay sinubukan ko pa rin siyang i-text pero wala talaga. Chinachat ko na rin siya pero wala din ako natatanggap na reply mula sa kanya. Kaya pakiramdam ko ay ghosted ako. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya sa akin iyon. Akala ko pa naman ay iba siya. Kaya sa halip na makalimot ako ay lalo pang nadagdagan yung aking hinanakit. Lalo akong nahirapan. Hanggang sa ginulantang na lang ako ng isang balita. Isang babae na tagpong patay at ginahasa. At hindi ako makapaniwala
nang marinig ko ang pangalan ng biktima, si Mila. Nang ilaabot akong bigla dahil literal pa lang na-ghosted ako. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Christy. Palagi din po nakikinig sa inyong mga kwento at nais ko lang din sanang ibahagi itong karanasan namin ng pamilya ko. Nangyari po ito noong ako po ay mga 12 anyos pa lamang. Umuwi ang bunsong kapatid nila nanay doon sa amin na may dala-dala ng babae. Nakilala daw niya ito at nakasama sa kanyang pinagtatrabahong malaking grocery store doon sa Aklan. Pero tulad niya ay hindi rin ito taga roon. Dayo lang rin ito doon sa lugar katulad niya. Nagkamabutihan sila at yun nga, nagpasya silang umuwi na doon sa aming probinsya para magsama. Sa simula't simula pa lang ay tutol ng nanay ko at iba nilang kapatid sa maagang paglusong ni Tito Glenn sa buhay may asawa. Napakabata pa kasi nito at siguradong hindi na nito matutupad pa yung kanyang mga pinapangarap sa buhay. Ang paalam lang kasi nito sa kanila ay magtatrabaho lang ng 1 taon at pagkatapos ay babalik din upang ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Pinagtutulungan kasi nila magkakapatid na mapagtapos ito. Kaya nga medyo nagsisi sila kung bakit pa nila ito pinayagang magtrabaho doon sa Aklan. Pero kahit natutol sila, ay wala naman na silang nagawa pa. Dahil dinala na nga ng kanilang kapatid yung babae doon sa amin na itago na lang natin sa pangalang Presi. Bali 3 bahay ang magkakalapit na nakatayo sa lupa nila Lola. Yung bahay mismo ni Lola, yung sa amin, at yung sa isa ko pang tiyuhin na kapatid ni nanay. Habang yung iba pang kapatid nila nanay ay sa bayan naman mga nakatira. Alam ko na naramdaman ng babaeng kasama ni Tito Glenn na hindi siya welcome sa pamilya. Hindi siya tanggap, hindi dahil sa ano pa mang dahilan, kundi dahil sa mga bata pa nga sila. Lalong-lalo na si Tito Glenn. Mas matanda kasi yung babae ng 2 taon kaysa sa kanya. Doon tumuloy sila Tito Glenn sa bahay nila Lola. At dahil sa wala naman silang trabaho pareho, kung kaya si nanay at yung kapatid niyang sumusuporta sa kanilang pang-araw-araw. Buti na nga lang rin at marami na kaming mga pananim noong mga panahong iyon. At marami din kaming mga alagang hayop. Pero palaging kinakausap ni nanay yung bunso nilang kapatid. Pinapangaralan niya at tinatanong kung sigurado na ba talaga ito sa kanyang pinasok. Sinasabihan din ito ni nanay na kailangan na nilang maghanap ng mapagkakakitaan dahil hindi maaari magpatuloy ang ganon pagkat siguradong mauubos ang mga alaga namin kung aasa na lang sila sa amin. Minsan, nang mag-usap sila, ay naroon ako mismo. Naasaksihan ko. At nang lumabas ako ng kwarto, ay nagulat ako. Dahil naroon sa labas yung babae. Alam ko na narinig niyang lahat ng mga napag-usapan nila nanay. Narinig niyang lahat yung mga sinabi ni nanay kay Tito Glenn. Dahil kahit magpatay mali siya pa siya, ay halata ko namang siya'y nakinig. At ramdam ko na may nanakit siya. Nang tatalikod na nga ako at aalis na sana, ay pasimple ko pa itong sinulyapan. At nakita ko yung masama niyang pagkakatitig sa akin. Natakot talaga ako noong mga sandaling iyon. Dahil pailalim yung paraan ng pagkakatitig niya at halata mo talagang ito ay galit na galit. Isang araw, habang nasa loob ako ng bahay at gumagawa ng takdang aralin ko sa paaralan, ay biglang pumasok si nanay at may dala-dala itong isang mangkok ng ulam. Masaya siya dahil, sabi niya, mabait naman daw pala yung kinakasama ni Tito Glenn.
maalalahanin naman daw pala at nagbigay pa nga daw ng ulam. Nagpunta daw pala ito ng bayan at namili. Medyo nagtaka naman ako nang marinig ko iyon. Dahil galing ako sa baba at kakauwi lang. At hindi ko naman ito nakita doon. Isa lang ang daanan kung kaya sigurado makikita ko ito kung totoong nagbabayan siya. Kaya paglabas ng bahay ni nanay ay lumapit ako sa may mesa at pinagmasdan ko yung ulam na ibinigay sa kanya ni Presi. Di ko alam kung bakit parang ibang aking pakiramdam. Kinutuban ako ng hindi maganda at ang lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Kaya hinawakan ko yung mangkok at inilabas. Inilagay ko iyon sa pakainan ng aso namin. Nang magtatanghali na ay bumalik na si nanay at kanyang hinanap yung ulam. Nagdahilan naman ako at sinabi ko na nasagi ko ito nang hindi sinasadya kung kaya natapon. Pero nagluto naman ako kako ng ulam. Nagprito na lang ako ng daing. Pagtapos naming kumain ay muling umalis si nanay. At may usapan daw sila ng kanyang kumare na magpupunta daw sila sa lending. Makaraan ng may kalahating oras ay narinig kong malakas na boses ni nanay. Kung kaya napatayo kaagad at lumabas. Nang makaharap ko na siya ay namumutla ito at mangyak-ngyak. Natataranta niyang ikinuwento sa akin na nakakagat daw yung alaga naming aso ng bata. Kaya nagulat naman ako at nagtaka. Dahil mabait yung aso namin at napakalambing pa. Sabi ko nga noon ay wala itong kwentang bantay sa bahay. Dahil kahit sinong taon dumating ay hindi man lang nito kinakahulan at kaagad pang nilalapitan na kumakaway pang buntot at maglalambing. Kaya nagtaka ako kung papaano nagawa iyon ng aso namin. Hanggang sa bigla kong naalala yung ulam na ibinigay ni Presi na siya ko namang ipinakain sa alaga naming aso. Kaya binanggit ko ang tungkol doon kay nanay na lumalabas na kami pala talaga sana ang pinupuntirya nung kinakasama ni Tito Glenn. Kwento ni nanay sa akin, sabi sa kanya ng mga batang kalaro nung nakagat. Nakita nila yung alaga naming aso na pulang-pula mga mata nito at matindi umanong naglalaway. At bigla na lang daw silang sinugod at sinunggaban ang isa sa kanila. Dinala yung bata sa albularyo para mabigyan ng pangunang lunas dahil ang layo kasi ng ospital doon sa amin. At nagulat kaming lahat sa naatuklasan ng manggagamot. Inaswang umano yung bata. Sinubukan pa itong malunasan pero bigo yung manggagamot at saksamang palad ay namatay yung bata. Nang hindi nito kayanin yung pagkakahawa sa kanya, bunga ng pagkakakagat ng aming aso. Ang nakakakilabot pa, bago namatay yung bata, ay may naririnig daw silang ibon na sumisiyak-siyak at para ito nagmumula sa dibdib ng bata. Inireklamo si nanay sa barangay ng mga magulang ng bata pero nung huli ay nagkaayos din naman. Samantala, bigla na lang ring umalis nang walang paalam si Presi. Yun nga lang, ay sumama pa rin sa kanya si Tito Glenn. At mula noon, ay wala na kaming naging balita pa sa bunsong kapatid nila nanay. Masayang nabubuhay ang mag-anak ni Mang Eli noong mga panahon na yon. Sagana sila sa mga inaani at inaalaga ang hayop. Mayroon silang dalawang anak, si Lina at si Lando. Minsan ay napagkasunduan ng magkapatid na dumalo sa isang sayawan sa isang barangay. Kaya sinubukan nilang magpaalam sa kanilang mga magulang. Ngunit tanging si Lando lang ang pinayagan at hindi si Lina. Kaya naman kasama ang mga kaibigan ni Lando ay nagtungo sila noong gabi ng sayawan doon sa nasabing barangay. Ang sayawan at kasiyahan palang iyon ay bilang paghahanda sa magaganap na isang kasalan. Pagdating nila Lando ay naabutan nila ang mga taong nagkakasiyahan at tila abalang-abala ang lahat
sa ginagawang paghahanda. Lubos na humanga si Lando at ang dalawang kaibigan nito sa napakaraming handa sa kasiyahang iyon. Masayang nakipagsayawan sila Lando, nakipag-inuman at kumain. Nung maghahating gabi na ay napansin nila ang mga tao kasama ng kakilala nila na siyang nagkumbida sa kanila sa kasiyahan na nagtipon-tipon at gumawa ng isang malaking bilog. May isasagawang isang seremonya. Nakita nila ang dalawang ikakasal na nasa gitna. May pinakain at pinainom dito. Nang matapos ang maiksing seremonya ay nagpatuloy ang kasiyahan at sayawan. Nalibang silang magkaibigan. Nang tingnan niya ang kanyang orasan ay napansin niya na pasado 2:00 na pala ng madaling araw. Kaya't niyaya na niya ang kanyang mga kaibigan at nagpasya na silang umuwi. Pagdating ni Lando sa kanilang bahay ay agad siyang nakatulog dahil na rin sa pagod at sa nainom. Mag-10 na ng umaga nang magising si Lando. Nasa sakahan na ang kanyang mga magulang at nasa paaralan na rin si Lina. Hindi nakapasok si Lando dahil masama ang kanyang pakiramdam. Uhaw na uhaw si Lando. Nakailang ulit na siyang uminom ng tubig pero hindi napapawi ang uhaw niya. Maya-maya nakaramdam si Lando ng pagkalam ng sikmura kahit naisipan niyang kumain. Ngunit pagkatapos kumain, tila gutom pa rin ang pakiramdam niya. Nakakaramdam din siya ng matinding pagkahilo at maya-maya pa ay isinuka niya ang kanyang kinain. Naisipan niyang lumabas ng bahay upang magpahangin. Nang makita niya ang manok, tila kakaiba ang naramdaman niya. Gusto niya itong habulin at kainin. Parang sabik na sabik siya dito at takam na takam. Napansin niya rin na patuloy ang paglalaway niya. Kinagabihan, tulog na ang lahat ng magising si Lando. Init na init ito, kaya't nagpasya siyang lumabas ng bahay. Kinaumagahan ay nagising si Lando sa patuloy na pagyugyug sa kanya ng nanay at tatay niya. Pagbangon niya ay sunod-sunod na tanong ang sumalubong sa kanya. Saan ka nagpunta kagabi at ano ang ginawa mo? Tanong ng mga ito sa kanya. Lumabas lang ako sandali kagabi nang magising ako at sobrang init, sagot nito sa kanila. Sigurado ka ba? Sabi ng nanay nito. Bakit may dugo't balahibo ang bibig mo? At ipinakita naman ng tatay nito ang patay na manok at sinabing natagpuan daw niya ito sa likod ng kanilang bahay. Hindi ko alam, sagot ni Lando. Wala akong matandaan. Basta ang alam ko pagising ko kagabi ay lumabas lang ako para magpahangin. Dahil dito, nagpasya ang nanay ni Lando na patingnan ang anak sa manggagamot. Ngunit hindi pumayag ang tatay nito dahil natatakot siya na malaman ng ibang tao ang nangyayari sa anak. Nang sumunod na gabi ay nagising si Lando dahil nakakarinig siya ng mga huni ng napakaraming ibon. Tulad nung nagdaang gabi, init na init ang kanyang pakiramdam, kaya't minabuti niyang hubarin ang lahat ng kanyang damit bago lumabas ng bahay. Samantala, gising pala ang kanyang tatay at binabantayan siya. Sinundan siya nito hanggang sa pastuhan at kitang-kita ng tatay ni Lando kung paano niya patayin at lapain ang kanilang alagang kambing. Kinaumagahan, kinausap ng tatay ni Lando ang nanay nito at nagkasundo sila na ipatingin na ang anak sa manggagamot, ngunit doon sa kamag-anak nila. Nang dumating ang kapatid ng tatay ni Lando sa bahay, ay agad nitong sinimulan ang panggagamot. Kinausap ng tiyuhin ni Lando ang tatay niya at sinabi dito na positibong aswang na si Lando, na hawaan daw ito. Kaya pinag-iingat sila nito at binili na ng mga dapat gawin. Dahil sa ganitong sitwasyon daw, si Lando ay talaga namang matapang at agresibo. Kinagabihan, nagising ang mga magulang ni Lando sa malakas na sigaw ni Lina. Nang tanungin nila si Lina kung bakit, ay nakita daw niya ang isang halimaw na nilalawayan at dinidilaan ang bibig niya. Mahahaba daw ang kuko at ngipin nito, mapupula ang mga mata,
at mabalahibo ang mukha. Nang silipin ng tatay nila ang kwarto ni Lando, wala ito sa kanyang higaan. Kinaumagahan ay hindi nila nakitang umuwi ng bahay si Lando, kaya nagpasya na kanilang mga magulang na pumunta na muna sa kanilang sakahan at asikasuhin ang kanilang pananim. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang magpasya ang mga magulang ni Lina na umuwi. Pagdating nila ng bahay, laking gulat nila nang makita nila si Lando na nakatuwad at nilalawayan ang banga ng kanilang tubigan. Nang mapansin ni Lando ang kanilang pagdating, mabilis itong tumakbo palayo. Kinahapunan, pagdating ni Lina sa bahay, nahihilo siya at nagsusuka. Agad itong nahiga at paray ang hingi nito at inom ng tubig. Kinagabihan bago maghapunan ay nagsabi si Lina sa kanyang mga magulang na gusto niya kumain ng manok. Kaya agad siyang sinunod at pinagluto nito. Ngunit nang kakain na sila, walang gana si Lina sa nakikitang pagkain. Dahil dito, agad na umalis ng bahay ang tatay ni Lina at agad na pinuntahan ang kapatid na manggagamot. Pagdating nila ng kanyang kapatid na manggagamot sa bahay, ay nagulat sila sa eksenang nadatnan. Nakita nila si Lina na nakatayo ang mga buhok at nakatuwad dito na akmang susugurin ng ina. Agad naman nila itong napigilan at pansamantalang itinali upang tumigil sa pagwawala. Tuloy-tuloy ang gamutan na isinagawa ng tiyuhin niya sa kanya. Nung maghahating gabi na, ay narinig nila ang huni ng isang aswang. Bigla naman nagpupumiglas at nagwawala itong si Lina. Napakalakas nito. Kaya ginawa ng tiyuhin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman nito sa panggagamot. Maging ang tatay ni Lina ay nakiusap sa kapatid. Hanggat maaari ay gawin lahat ng makakaya nito at lahat ng utang lalo na tungkol sa lupa ay kakalimutan niya. Gumaling lamang ang anak. Ilang sandali pa ay tumigil na rin sa pagwawala si Lina. Nakatulog na ito sa sobrang pagod. Samantala, ang huni ng aswang na kanilang narinig ay patuloy pa rin at nagpapaikot-ikot lang ito sa kanilang bahay. Nang masigurong maayos na ang kalagayan ni Lina ay nagpaalam sandali ang tiyuhin nito at sinabing babalik na lang ito sa kinaumagahan. Mag-aalas 5 ng umaga nang magising ang mga magulang ni Lina sa isang malakas na buntong hininga. Paglapit ng mag-asawa sa dalaga, napansin nila na hindi na ito gumagalaw at hindi na rin humihinga. Sinubukan nilang hawakan ang pulso nito, wala na silang maramdaman. Napaiyak ng malakas ang nanay ni Lina. Napahagulgol ito. Maya-maya nakita nilang nakatayo si Lando sa kanilang pintuan. Sa galit ng ama ay kinuha nito ang itak at balak tagain si Lando. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, sabi niya. Pero nangatwiran si Lando, hindi ako ang may kasalanan ng lahat ng ito, kundi ang kapatid mo. Ilang araw akong nawala dahil pilit kong inalam kung bakit ako nagkaganito. At nalaman ko na ang kapatid mo ang siyang dahilan. Hinawaan niya ako. Nandun siya sa handaan. Aswang ang kapatid mo. Nilagyan niya ang aking inumin, pati ang aking mga kinain. Kinaumagahan, dumating ang tiyuhin ni Lando. Ipinakita agad ng ama ni Lando ang bangkay ni Lina na nakabalot ng panig. Sinumbatan niya ang kapatid. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ay nagalit pa ito at sinabing dapat lang yan sa pamilya mo, sakim kayo sa lupa. Dahil sa narinig, nagdilim ang paningin ng tatay ni Lando. Kinuha nito ang itak at walang habas na pinagtataga ang kapatid. Wala nang buhay ito nang bumagsak sa lupa. Samantala, nandun lang pala sa loob ng kwarto si Lando, nakikiramdam at nakikinig. Paglabas niya ng kwarto, nang makita ang nakahandusay na katawan ng kanyang tiyuhin, agad niya itong sinunggaban, nilapa at kinain ang laman loob. Nasaksiyan mismo ito ng tatay ni Lando. Magkatuwang nilang lilinis ang mga nagkalat na dugo sa loob ng kanilang bahay. Ang katawan naman ng kanyang tiyuhin
ay kanilang pinagpira-piraso at siyang inihanda sa unang gabi ng lamay ni Lina. Sa unang gabi ng lamay ni Lina ay nagulat ang lahat nang makarinig sila ng tila isang sisiw na walang tigil na umiiyak. Nang kanilang pakiramdaman kung saan nagmumula ang tunog, napag-alaman nila na galing ito sa dibdib ni Lina. Nung madaling araw, nung wala na halos nakikipaglamay, ay dumating si Lando. Nilawayan niya ang isang basong tubig at pinainom ito sa kanyang ama at ina. Malugod naman nila itong tinanggap. Noong ikalawang gabi ng lamay ay dumating ang pinsan ni Lando at hinahanap ang ama. Ngunit sabi nila Lando, hindi ito nagawi sa kanila. Matapos mailibing si Lina ng 3 na lang sila sa bahay nila, ay nasabi ng tatay ni Lando na sayang daw at hindi kinaya ng katawan ni Lina ang paghawa sa kanya. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.